Ayan po mga ka-workers, nag-prepare kami para sa slab. Ayan. Buo-buo yung kahoy na gamitin namin para hindi sayang. Hindi na maraming bridging. Puro diretso lang po yan. At sinusukatan namin yung pinolik plywood. Ayan, para magamit pa ang mga kahoy, hindi masayang po mga ka-workers. Kahoy lang ang ginamit natin kasi wala tayong GI na scaffolding na ginamit natin. Kahoy lang ang ginamit namin ng mga ka-workers. Ini ba? Kahoy, panintan guys. Yung sinusukatan namin yung para slab. Meron na yung bakit? Kinuna namin yung sukat ng pinulik. Sisit siya. Sisit ako sana all. Isiran kami. Kaya. Dito yung kanto ng ating pinulik. Patulong dito yung 4 feet. Dinidivide namin yan na 5 para medyo dikit, para madikit yung kahoy. Yan. Lagyan namin ng guide na nylon para straight yung ating join ng ating pinulik. Yan. Yan po mga ka-workers. Lagyan na namin ng kahoy para sa ating pinulik. Tapos yung sukat dapat label yan dito. Label yan dito mga ka-workers. Pero ito yung siding natin sa ating joint. Label na yan po mga ka-workers. Dapat label yan. Pag may katulad nito, may taas, ito lang guhitan dito sa ilalim. So kunin natin yung ito para malibilis. Yan, lagyan na namin ng pinulik. Yan, tapos na namin pinako yung kahoy. Diba, napinyang gabas. Kaliyot lang. Yan sama diha. Ibog Devin. Binulik din. I-label lang doon, dyan. Ya. Okay. Tama yan. Tama. Tama. Meron na. Mamandari ka kanto. Di lagi. Bakit? Pako na pako. Kanto naman kayo ito. Sige. Hindi mo ginana. Una medya. Masisira ang ano natin yan. Sira natin. Ating image dyan. Ha? Oh, mahulog yan. Huwag yan. Dua di kasal kumalayan. Dong, pakuin mo na yun dong.
para makuha natin yung kahoy para doon. Sukatin natin ng 30.5 tapos pakuin mo. Tapos 30.5 pakuin mo. Tapos isentro ha. Sukatin mo muna. 30.5. Tapos guhita mo. 30.5. 30.5. Yan. 30.5. Pako dyan. Tapos yan. 61. Pako dyan. Tapos 90.5. 91.5. Yan. Yan ang center. Yan. Okay. Okay. Ito po mga workers, ito yung ating tie wire. So ipapasok natin dito yung ating tie wire. Pasok natin dito. Tapos mga workers, i-fix natin dito mga workers. Yan. Tapos na yun po mga ka-workers, ito na yung tie wire yung pinasok natin kanina. So dito naman sa kabila nating siding atin ito i-press tapos ating iti-twist natin para dumikit yung ating form. Yan po mga ka-workers, atin muna itong i-bend natin yung mga ka-workers. Yan, ito yung resulta ng ating common nails number 4. So, twist na natin po ito mga ka-workers ha. Ayan. Ayan. So, atin ang ipifix natin mga ka-workers. Tingnan natin. Ayan po mga ka-workers. Ayan. Dikit na yun mga workers. Ayan po mga workers. Ito yung number 4 natin na pako. Yan naka-U. Yan naka-U. Para i-fix natin yung ating tie wire. Yan. Para okay. Lahat ng yan mga ka-workers naka-ready na para sa pagbuhos natin ng halo. Naka-ready na yan lahat. Yan, fix na yan po mga ka-workers. Naka-ready na yan. At ito yung preparation ng ating slab mga ka-workers. Ayan. Na-prepare na namin. Yan, para makasigurado tayo na hindi ito bibigay ng ating scaffolding sa ilalim. Ayan. Ayan, beam yan mga ka-workers. Ay, mayroon ng bracing. Nilagyan na namin ng bracing. Chine-check namin para iwasan natin ang pagbagsak ng ating slab, ating flooring. Ayan. Kaya dapat natin i-check before tayo magbuhos ng ating slab. Ayan. Ayan po mga ka-workers. Ayan. Daming bracing.
para makasigurado tayo. Ayan po mga workers. Yan. Nakasangga na yan lahat po mga ka-workers. Yan. Sana po mayroon kayong matutunan sa aming mga video. And don't forget po mga ka-workers to like, share, and comment, and subscribe sa my channel para updated po tayo ng iba-iba nating mga videos. Thank you po.